Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So this is my background about the topic and the theories. So number one is the meaning and types of motivation. So ang motivation ay tumutukoy sa dahilan kung bakit nagsusumikap ang mga tao. So number one is the intrinsic motivation, and then number two is the extrinsic motivation. So, ang intrinsic motivation ay ito yung galing sa sarili mo or yung kagustuhan mo. For example natin sa pag-aaral, paano mo mabibigay yung best mo as a student. So, the second is the transfer of learning. Ito ay tumutukoy sa kakayahan ng estudyante na gamitin ang kanyang pinag-aralan sa ibang sitwasyon. So, example na lang natin sa pagtuturo, no? So, ako, tinuruan ko yung kapatid ko dahil meron akong nalaman. So, next is the Revives Bloom's taxonomy. Ito yung pagkatuto ng tao mula sa baba hanggang sa itaas. So, parang kasame lang din niya yung Brunner's theory na mula sa, kumbaga kung paano siya natuto mula sa pagkabata hanggang sa kanyang pagtanda. So, next is the Brunner constructivist theory. Ito yung mula sa pagkabata hanggang sa pagtanda. Ito yung mga level ng paano ka natuto and then paano mo na-apply sa sarili mo. So, ang meaning niya dito sa theory ni Brunner's, ito yung explanation about sa lahat ng learnings mo. So, the last is the constructivism knowledge construction and the concept learning. So, ito yung bagong knowledge or natutunan mo sa klase and then idadagdag mo sa inyong natutunan, kumbaga bagong ebidensya. So, nagko-construct ka ng mga details kung saan talaga yung totoo. So, for me, sa science, no? So, kapag meron akong nalaman about the experiment, is pwede kong i-construct sa sarili ko kung paano ko ba ibibigay yung answers na totoo and the conclusion.